Good day mga boss. Welcome to my channel. Ito nga pala muli si Master Motoworks at muli na naman tayo mag-share ng panibagong kaalaman tungkol sa pagkakabit ng two-way horn wiring installation. So, ito po yung diagram niya. Ang two-way horn ay madalas yan ipinapakabit dahil sa mga dahilan lang na minsan pag sa LTO bawal tayong magparehistro ng may naka-installed na dual horn. Kaya ibang paraan ng iba dyan. Tama, technique lang naman ginagawa ng iba para kung sakali. For safety rin naman ang dual horn, totoo lang para mas rinig ka ng mga naka 4 wheels yan, lalo't nakasarado yung mga bintana nila. So eto boss, mas maganda yung two-way horn kaysa yung halimbawa ay magpaparehistro ka, papatanggal mo yung dual horn mo at ipapakabit mo yung iyong stock horn at pagkatapos ang rehistro ibabalik naman yung dual horn. Yan ang ginagawa ng iba. Kaya ngayon nakaisip ng paraan sa dami ng mekaniko edi naggawa na rin ng two-way horn. So ito po ang ating dual horn at stock horn, tsaka ang yung stock horn terminal, yung dalawa lagi sa kanya na positive negative yung lagi ko tinuturo. Tapos ay ang horn relay at tri-switch. So magsisimula po tayo sa dual horn. Tulad pa rin ng dati, may dalawa siyang socket. Ayan. May dalawa siyang terminal. Ang isa ay negative, ang isa ay positive. So ito po, yung dalawa pagsasamahin nyo lang sa two-way horn, sa dual horn, sasamahin nyo lang yan. Pagkatapos, ilalagay nyo sa negative or body ground. Ito po siya, negative. At ang sumunod naman po ay positive. Ito po ay kinakailangan gamitan natin ng tri-switch para may switch natin. Ito magiging switch niya para magpalit ang gagamitin mo na dual horn to stock horn at stock horn to dual horn. Yan lang naman po. So ito pong ating dito po tayo magsisimula sa horn relay. Taas natin ng konti. Horn relay 86, 85, ganun pa rin po tulad ng dati. Ito po ay positive at negative. Maling po dyan, magkapalit man siya. Pero ang positive at negative po nito, hindi natin siya i-direct sa body ground or battery. Ito pong dalawa ay papunta sa ating stock horn terminal, yung dating nakabit sa stock horn nyo na dalawang wire. Diyan natin siya i-connecta. So magkapalit man po yan, okay lang, 86 or 85. So ito po 85 ay gagamitin natin bilang negative. Yan po, papunta siya sa negative. At ito naman pong number 86 ay papuntang positive. Positive. At ito naman pong number 30 ay papunta po siya ng fuse. Pinakamahalaga po may fuse tayo bago natin siya ilagay sa battery, dahil po ay kung sakaling magka-short o magka-problema yung wiring natin, at least ang madadamage lang sa atin ay fuse at hindi yung buong wiring. So fuse po muna bago ay sa battery. Direct battery po ito battery positive. Kaya po ang sumunod naman po ay number 87. Ito po ay papunta sa ating input po ng ating tri-switch. Ito po kasi ng ating 87 ay output. Positive po yan positive. Output.
At pagdating po dito sa number 87 natin, sa ating tri-switch, magiging input po siya. So ang kulay po niyan sa tri-switch natin, malimit po ay blue, black at saka brown. At ang tri-switch naman po, ang blue naman po ang ating magiging input. Depende po yan sa tri-switch, hindi po siya magkakaparehas palagi. Minsan po magkakaiba, minsan brown. Depende po sa tri-switch na bibili nyo. Ito pong gamit natin dito ay base sa akin ay domino tri-switch po. So input po yan. Diyan po yung papasok yung 12 volts nya, 12 volts. At ilalabas naman ng high and low. Itong high and low po ay papunta naman ngayon sa ating dalawang busina sa stock horn at dual horn. So kahit ano po dyan, kahit magkapalit po man, okay lang din po. So ito muna po, yung high gagawin natin na dual horn. Sensya na po kayo sa drawing natin, medyo may kakulangan tayo pagdating sa pagdodrawing. Ayan po. Positive po yan, positive line po yan na nilabas ng ating tri-switch. At sumunod naman po ay ang low. Ito pong low ay papunta naman sa ating stock horn. Medyo malaya. Yan po, ganyan lang kasimple, napakadali lang po. Kahit po kayo, kaya nyo namang mag-wiring. Depende pa rin sa inyo kung gusto nyo subukan. Sundan nyo lang po yung ating tinuturo kung paano. At importante pa rin po may gamit tayo na tester o test light. So yun lang guys. Abangan nyo ulit yung mga susunod ko na i-upload. Kung may katanungan man po kayo, mag-comment lang po kayo. At huwag nyo rin kalimutan mag-like, comment, and subscribe. So salamat po ng marami. Hanggang sa susunod ulit.